Ayan, okay class, good afternoon. So today, itutuloy ko yung discussion about gender fluidity. Pasensya na, hindi ko kayo na-meet kanina kasi hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Talagang super duper nahihilo ako kanina. Okay, let's continue. So, ang gender fluidity, ito yung pagiging flexible o hindi permanente yung pag-identify sa sarili bilang lalaki o babae. Sa madaling salita, ang kasarian ng isang tao ay pwedeng magbago, depende sa araw, depende sa sitwasyon o nararamdaman nila. So, anong ibig sabihin ng gender fluidity? Kung ang ibang tao ay permanenteng lalaki o babae, which is tinatawag din na binary, yung gender fluid naman ay parang tubig, umaagos at nagbabago. Minsan pakiramdam nila na lalaki sila, sa ibang araw nararamdaman nila na babae sila, minsan naman nararamdaman nilang pareho silang lalaki at babae, o kaya ay wala sa dalawa, nagiging asexual. So hindi fix ang pagiging gender fluid. Hindi na nakakondena or ah, yung kanilang pagkatao sa iisang box lamang. Hindi siya face o pagkalito, pero yun yung talaga nilang nararamdaman, yung damdamin nila. Dahil nagbabago yung nararamdaman nila, nagbabago rin yung pananamit o kilos. Minsan, maskulado sila or macho, yung forma nila, minsan naman very girly, ganyan. Ang tao mismo ang nagsasabi kung ano ang itatawag sa kanila. Walang ibang pwedeng magdikta kundi sila lang. So, minsan sabihin nila lalaki ako today, minsan babae ako today, ganon. So, dahil nagbabago yung nararamdaman nila, it is very important to ask kung ano yung gusto nilang itawag sa kanila. Pwede bang siya, sila, he, she, or they? Yung tamang paggamit ng pronouns ay tanda ng pagrespeto sa pagkatao nila. Okay, next we have yung gender, yan, yung gender stratification. So, sa gender stratification, this is a concept sa sociology which describes or naglalarawan kung paano nagkakaroon ng ranking or hierarchy sa society based sa gender. So, sa madaling salita, ito ay hindi pantay na paghahati ng kapangyarihan, yaman at opportunity sa pagitan ng lalaki at iba pang kasarian. So, we have this what we call occupational segregation. So, sa occupational segregation class, ito yung ibinubukod yung trabaho. May mga trabaho na ang tingin ng lipunan ay para sa lalaki lang, tulad ng construction or engineering. At meron din yung trabaho na para sa babae lang, tulad ng nursing o pagtuturo. So, dahil dito, nagkakaroon ng limit yung pagpipilian ng isang tao based sa gender niya, imbis na magbe-base sa ganyang galing. Okay? Minsan din nagkakaroon ng wage gap or yung gap between sa sahod. Kahit pareho yung bigat ng trabaho, madalas kasi mas malaki pa rin ang kinikita ng mga lalaki kaysa sa mga babae. So according sa World Statistics, ang mga kababaihan ay kumikita lang mahigit kumulang na 77 cents sa bawat isang dolyar na kinikita ng mga kalalakihan. So, medyo maliit siya kumpara sa kinikita ng lalaki. Kasi nga, when we say masculine, tigasin, so mas kailangan sila ng workforce. We also have access to education. Sa ibang kultura, mas pinapahalagahan yung pag-aaral ng mga lalaki dahil sila ang inaasahang magtatrabaho. Habang yung mga babae ay inaasahang sa bahay lang. So, dahil yan, nagkakaroon ng mas mataas na illiteracy rate.
Ibig sabihin, hindi marunong magbasa ang mga girls kaysa sa boys. Doon sa hanay ng mga kababaihan all throughout the world. We also have the political representation na kung saan karamihan sa mga leader ng bansa at mga mambabatas ay puro mga lalaki. And because of that, yung batas at decision ay minsan hindi nakatutok sa pangangailangan ng kababaihan o ng LGBTQ+ community. So, bakit mahalagang intindihin ito? Bakit mahalagang intindihin ang gender stratification? It is because gender stratification is not natural. It is made by the society or social construct. Kapag naintindihan natin to, mas madaling nating magagawan ng paraan na isulong yung pantay na sahod para sa lahat, basagin yung mga stereotypes o maling akala sa kakayahan ng isang tao, and most of all, i-make sure na lahat ay may boses sa gobyerno. Okay? Okay, so dito na tayo sa gender stereotypes. Ng gender stereotypes, ito yung maling akala o nakasanayan nating tingin sa mga gender. Merong mga iba't ibang paniniwala tungkol sa kung ano yung dapat na katangian o kilos ng isang babae o lalaki. So, it is a generalized view na usually hindi totoo para sa lahat. Example, yung paniniwala na ang mga babae ay mahina o emosyonal habang ang mga lalaki naman ay dapat matapang at bawal umiyak. So, ang effect nito dahil sa mga ganitong tingin, nalilimitahan ng isang tao. Example, ang isang lalaki pwede siyang matakot kumuha ng nursing course dahil ang tingin sa kanya or ang tingin sa course ay pambabae siya. Or ang isang babae hindi pwedeng ma-promote sa trabaho dahil ang tingin ng boss niya ay mahina siya. Next, we have the gender gaps. So, ang gender gap, iting malaking pagkakaiba sa standing ng mga lalaki at babae sa iba't ibang aspect ng buhay tulad ng education, ng trabaho, at politics. So, ito yung results na kapag hindi pantay, ito ang resulta kapag hindi pantay yung trato sa society. I-check ko lang. Okay. Ayan. So, sa education daw, 2 sa bawat 3 bata na hindi pinapaaral ay mga babae. Ibig sabihin, mas maraming lalaki ang nabibigyan ng pagkakataong matuto. Ang mga babae daw ay gumagawa ng 2/3 ng trabaho sa buong mundo, pero 10% lang sa kabuuang kita ng mundo ang napupunta sa kanila. So, very, very maliit lang. Ang domestic violence o pananakit sa loob ng tahanan is one of the reasons kung bakit nagkakaroon ng pinsala or pagkamatay sa mga kababaihan sa buong mundo. Domestic violence, yung mga sinasaktan. Okay. So, based sa data ng World Bank at UN Women, makikita ang malinaw na gap sa ating bansa. So, sa sahod dito sa atin, sa bawat ₱1 na kinikita ng lalaki, 76 cents lang ang natatanggap ng babae para sa parehong trabaho. Mas malala ang agwat sa malalaking kumpanya naman. Simula 15 years old, isa sa bawat 5 Pilipina ang nakaranas na ng physical na harm. So, sa mga may asawa naman, 18% ang inaabuso ng kanilang partner. When it comes to workforce or sa trabaho, mas konti ang mga babae nagtatrabaho kumpara sa mga lalaki. Sa double standards naman sa ating law, one example is yung prostitution na kung saan yung mga babae ay kinukulong habang ang mga lalaking gumagamit o nagsasamantala sa kanila ay madalas na hindi napaparusahan. So, bakit natin kailangang malaman ito? Kasi pinapakita ng mga data na to na mayroong systemic inequality. Hindi lang siya basta choice ng mga babae, kundi
result ng mga batas ng ating culture at economy na hindi pabor sa kanila. Ang pagkilala sa mga gap na 'to, yung unang, step para makabuo ng mga law na magbibigay ng tunay na gender equality. Okay, so that ends our discussion for lesson 2 and bukas magki-quiz tayo class. Thank you so much for your understanding and I'll see you tomorrow. Bye-bye.